Hindi bundok ng basura, kundi tanim na gulay ang bida sa vegetable garden na ito sa Bayatas. Ang nagpasimuno, isang OFW. Kailangan mo ba ng gulay for the day? Hindi mo na raw kailangang pumunta at bumili pa sa palengke dahil dito sa garden na ito, ang gulay, libre. Pili na sa libreng kangkong, talong, okra, mustasa at kung ano-ano pa. Saan naman kaya yan? Dito sa Payatas sa Quezon City, pitas all you want daw ang mga tao. Welcome to OFW Natural Organic Garden. Salamat po sa biyaya! Ang pasimuno ng nakaka-good vibes na farm na yan, ang founder at dati ring overseas Filipino worker o OFW na si Rosalyn o Rose. 10 taon daw siyang nagtrabaho sa Middle East bago naisipang umuwi sa atin at maging full-time plantita. Personal ko na nga siyang nakakwentuhan. Bakit nyo naisipan na pasukan itong organic farming from pagiging isang OFW? Opo. Wala po kasi kaming pinagkakaabalahan. Tapos, Nung pandemic? Opo. Tapos, mahilig po kasi ako mag-ano ng mga garden, mga halaman po, yun. Tapos, ayun nga, tapos nag-usap-usap kami ng mga kaibigan ko na, yun nga, mag-garden kayo. Pero bakit nyo nilet go na yung pagiging OFW? Di ba mas malakas ang kita doon? Opo. Mas malakas doon ang kita. Kaso lang gusto ko na kasi mag-stay sa mga anak ko kasi maliliit pa sila. Iniwan ko na hindi ko sila naalagaan. Ano yung pinaka parang nag-convince sa inyo nung anong event na talagang, naku, kailangan ko na Yun, bumalik? mag-graduate yung anak ko ng college kasi magtatrabaho na siya, ano, gano'n. Yung dami niyang pangarap sa amin. Sabi niya, ako na mama, sabi niya gano'n. Ang loteng pinagtaniman ng farm, pinahiram lang daw sa kanila. Binabayaran din nila ang gasto sa konsumo ng tubig pandilig dito. Di ba yung pagpa-farming nyo dito sa Metro Manila? Opo, sa Di Quezon ba City. challenging yun? Kasi parang limited yung space nyo. Opo. Pero dahil nakiusap naman kami sa may-ari ng lupa, hiniram namin. Mukhang may naingganyong pumitas ng libreng gulay sa farm ni Rose. Ang kapuso hunk na si Anjo Petiera. Nanay Rose, magandang umaga po. Magandang umaga, sir. Ano po itong nasa harapan natin ngayon? Ito po yung composting na ginagawa namin para po maganda yung tanim namin. Ito po yung vitamins nila, magiging vitamins nila. Dahil organic ang mga tanim ni Rose, all natural din ang mga pataba niya. Mga ano to, yung mga halaman na mga nabubulok po, hinahalo-halo namin. Halaman din po mismo. Opo, itong halaman, compost na prutas, ginagamit. opo, yung mga sira nabubulok na po, yung mga halimbawa, nasa palengke, kinukuha namin po yun. Bago ka manguha ng gulay, paghirapan mo raw muna, Anjo. Ang first task mo, magbuhat ng sako ng compost. Papunta doon sa sa taniman kasi magtatanim na po ako eh. Mabigat talaga yan. Opo. Tingnan natin Sige kung kaya po. ko. Thank you. Dalawa ko lahat. Ito lang mga kapuso. Kaya tingnan ko kakayanin ko to. Kaya mo yan, sir. Ay, ang bigat! Yeah. Let's go! Nanay Rose, so ito na yung mismong farm natin, no? Opo, ito na po yung garden namin. Unang task pa lang yan ha, Anjo. Simulan mo na rin magtanim. Babaon lang sa lupa, no? Dito. Opo. Okay lang tayo. Okay ka lang po. Ngayon, didiligan po yung mga tinanim. Pagkatapos ng pagtatanim ng mustasa, dadako naman tayo sa pangatlong task ni Anjo, pero with a twist. Kailangang makapag-harvest si Anjo ng mga gulay within 1 minute. So paano, Anjo? Ready ka na ba? Timer starts now! Competitive pa naman ako. Go, Anjo! Damihan mo pa ang pitas! Wala nang talong. Timer. Yung malaki. Ito lahat malaki, oh. Sa loob na 1 minuto, ganito po karami ang aking na-harvest. Anong masasabi mo? Ay, marami na po yung na-harvest na yan. Pero lilinisan niyo po yun bago niyo Lilinisan ilagay pa. dito. Kasi kanina nag-harvest na po ako. Never ending yata ang tasks ni Anjo for today ah. Harvest niya, linis niya. Ganito po, sir, yung paglinis. Tatanggalin mo yung mga bulok para Mga bulok. Tapos gugupitin mo siya. Ito, pwede na to? Nanay Rose, tama ba yung ginawa ko? Opo, tama. Pwede Ito, to? Nalinis na siya. Nakakain pa ba to? Opo, Naliligo pa nakakain. natin?
iihaw natin. Ano mas gusto mo? Malaki o malit na talong? Malaki. Malaki, ah. Sa ngayon, meron ng mahigit 40 members ang grupo ni na Rose. Ang iba sa kanila, mga dating OFW rin na hindi na ulit ng ibang bansa at pinili na lang magtanim sa ngayon. Isa sa mga nakilala namin, si Nel Malin. Nakatulong yung pag-garden namin sa pang-araw-araw sa pamilya na libre kami ng yung mga gulay, di na namin kailangan bilhin, tapos organic pa siya. Nasa 20% siguro yung nalibre natin kasi mahal ng bigas ngayon. Yun ang bibilhin talaga. Bukod sa personal na konsumo, na ibebenta rin nila ang iba rito. Parang presyong palengke din po kami magbinta rito, pero mas maraming alang kami magbibigay kaysa yung doon na sa palengke. Kaysa direct nga kami dito sa farm. Parang sarili na rin, alagaan mo siya araw-araw para maging malusog, para bibigyan pa kami ng maraming ani, para maisustain pa namin sa pamilya namin. Samantala si Anjo, abay, ready nang magbenta ng mga na-harvest na gulay kanina. Susubukan nating ibenta lahat ito para matulungan natin si Nanay Rose. Kaya naman, samahan niyo ako. Tingnan natin kung maubos natin to ngayong araw. Let's go! Hello! Musda sa kangkong sili! May pangsahog ka na ba sa sigang? Wala pa eh. Wala pa. Ito sakto. May okra tayo. 10 piso lang to. Itong kangkong natin. 10 piso lang. Diba? May 10 piso ka dyan. Bilang mo naman para makauwi na ako. Parang toll gate lang eh, no? Okra. Ay, paborito mo to. Sakto. Bilang mo naman ako. Bibili ako sa pag bumili ka sa akin. Hindi lang isang talong. Talong? Ate, wait lang. Pag sinigang ka ngayon, no, bumalik ka kung 10 piso lang. Yun, maraming salamat. Kuya, Siyempre, hindi lahat ng aming paninda ay ibebenta dahil ang iba rito ipamimigay ng libre. Ate, alam niyo ba na masustansya ang gulay para sa bata? May pangsigang ka na ba mamayang gabi? Wala pa? May 10 piso ka ba dyan? Wala kang dala? O, sige, pero sa'yo na to. Para, sa'yo na yan. You're welcome, para kay baby. Hindi yata kami aabutan ng isang oras dito dahil ang isang bilaong gulay ni Anjo ay malapit nang maubos. 50 pesos lang. Sige. Alam, maraming salamat, ate. Sa'yo na yan, congratulations! Woo! At dahil dyan, mission accomplished ka, Anjo. Ito sa pag-organic farming, ano talaga yung parang natutunan nyo na na-apply nyo? Maging matyaga. Matyaga ka lang kasi minsan ang hirap eh. Pero isipin mo lang na darating ang araw, magiging magiging magbubunga yung pinaghirapan mo. At yun na nga po, ma'am. Mga kapuso, sobrang saya na kahit papano na-experience ko for a day ang pagiging isang magsasaka. Hindi siya biro, pero fulfilling siya masalo kapag alam mo kung ano yung mismong inahain mo sa iyong pamilya. Kaya naman, Miss Vicky, successful po ang ating challenge. Good job! Pwede na siguro ito pang sigang, no? Ang pagtatanim ng gulay, simpleng diskarte para makabawas sa pang-araw-araw na gastusin. Mapagkakakitaan na, pwede pang i-share sa iba. Sa'yo na to. Para,